ginawa, ano, na, kung ano po yung kanila pong maibigan, di ba, ay kanila pong pinagkukuha. At may mga nakita ko po ano doon po sa sa Telegram na yung pati yung bike, 'di ba, na yung bike na ninakaw nila sa isang kibbutz ay na-recover, 'di ba, ng mga IDF sa Gaza. Nakita nila yung bike po na ito na ninakaw ng mga sumalakay sa Israel, at automatically dito naman yung mga Filisteo, matagal ng problema ito ng mga Israelita, itong mga Filisteo po na ito, na wala namang connection sa mga tao, wala namang connection sa mga nagki-claim ng mga Palestinians, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, at ayun po doon po sa kanila pong history, itong mga Palestinians po na ito ay hindi naman sila yung mga Filisteo na nakasulat sa Bible, hindi, kasi itong mga grupo po ng mga tao po na ito ay kasama po na talagang nawala na sa kasaysayan, kumbaga tinapos po ni David ang laban dito po sa mga Filisteo, sabi dito. At doon po sa kanila pong pagsalakay, hindi lang po pagpatay, 'di ba, yung kanila pong ginawa, kundi sabi po dito sa Keilah ay sinamsam po nila yung trigo sa giikan, Importante po sa kapanahunan po na yon na meron kang sapat, 'di ba, na pangangailangan, sapat na pagkain, 'di ba, sa yung hapagkainan. So automatically, 'di ba, kapag may mga digmaan, 'di ba, na nangyayari, mga kapatid, hindi naman na nakakapagtrabaho, 'di ba, yung mga tao, kasi nakafocus po sila sa war, nakafocus po sila sa kanilang pagsalakay, nakafocus po sila doon po sa kagustuhan po nila, 'di ba, na manalo. Napakahirap po ng mga panahon po na katulad po ng nangyayari ngayon, 'di ba, sa Israel pagdating po sa war. Any kind of digmaan, napakahirap po noon. At kung titignan po natin sa TV, 'di ba, yung nangyayari ngayon sa Gaza, grabe lang talaga na naging desolate, parang desolate na yung place, 'di ba? Pati yung kanilang mga yung sa agriculture nila, wala na, 'di ba? Yung mga puno ng kanilang mga olives, yung kanila pong mga bahay ay talagang wasak, 'di ba? Automatically, kahit naman po dito sa some parts, 'di ba, dito po sa north, at maging doon po sa malapit po sa Gaza, yung mga tinitira po ng mga rockets, 'di ba, ay nagkakaroon talaga ng matinding mga damage or damages. At sa isang sasalakay, automatically pagkain muna, 'di ba, yung kanyang iisipin kapag siya po ay nagkaroon ng opportunity na makakita. Napanood ko din sa TV yung isang yung mga terrorist na pumasok sa isang yung parang convenient store. Grabe yung kanilang paghakot ng mga chichirya, 'di ba, noong October 7, tapos yung pati tubig ay kanilang kinuha, at kung ano yung kanilang yung kayang dalhin, 'di ba? Importante yun, isa yun sa mga basic na need ng tao, 'di ba, yung
yung pagkain. So maintindihan natin no na maging ang bagay po na ito ay isinulat po sa atin na doon po sa pagsalakay ng mga Filisteo sinamsam po nila yung mga trigo no. Iba-iba kasi yung iba-iba yung result 'di ba ng war. Maaring may famine doon sa lugar nila, wala silang sapat na pagkain, kaya sila sumasalakay minsan upang kuhanin, 'di ba, yung kabuhayan or yung pagkain ng ibang nation. Yung iba naman katulad po dito sa Israel meron po silang matinding alitan, no? Kumbaga talagang from generation to generation na may mga alitan po sila kaya po sila sumasalakay, 'di ba? Hindi dahil sa wala po silang makain, hindi dahil sa wala po silang mga pangangailangan kasi sa war po na ito na i-reveal sa atin, 'di ba, na ang dami pa lang compared sa ibang mga Arab nations ang tindi pala ng pumapasok na pera, 'di ba, sa Gaza at napakarami po nilang mga hospitals, 'di ba? Nakaka-amaze lang, no? Dami-dami po nilang mga hospital sa Gaza, ano? Iba-iba, may mga international, may Indonesian, 'di ba, yung mga ganon. May Baptist pa na hospital. At ang dami-dami pa, no? Nakaka-amaze lang 'yon sa kapanahunan po na ito na i-reveal sa atin at hindi po biro, 'di ba, yung mga ginagawa po nilang mga connecting na mga tunnels, malalaki, maliliit, 'di ba? Grabe lang talaga yung prosperity, 'di ba, na meron ang lugar po ng Gaza, hindi ko lang talaga masyadong maintindihan, kasi ang battle naman talaga ay spiritual, hindi lang naman sa physical, 'di ba? Pero kung ganun karami ang ganun karami yung pumapasok na pera, ganun kaganda yung buhay, 'di ba? Pwede naman sanang paayusin na lang at hindi na i-priority, 'di ba, na makipag-away, 'di ba? Sana may kapayapaan na lang, pero hindi nga ganun, 'di ba, yung gusto, 'di ba, ng mga tao po na ito, isa lang yung kanilang ninanais, ang mawala, 'di ba, ang bansang Israel at sila po yung mag-rule, 'di ba, hindi lamang dito sa Middle East kundi sa lahat, 'di ba, ng panig ng mundo, pero sa panahon po na ito na tinitignan po natin itong mga Filisteo, matindi rin yung kanilang galit, 'di ba, dito po sa mga Israelita, at lahat ng opportunity na kanila pong gustong gawin, maging yung pagkuha, 'di ba, ng kanilang ang hirap kaya nun, 'di ba, mga kapatid, yung magtanim ka ng trigo, 'di ba? Kung sa atin sa Pilipinas magtanim ka ng palay, tapos pag nag-harvest ka na, tapos nanakawin, 'di ba? Walang matitira sa iyo, wala kang makakain. Hindi naman yun one day lang o kaya 1 week lang, 'di ba, na naitatanim. It took how many months, 'di ba, bago ka mag-harvest po noon, tapos biglang kukuhanin, biglang sasamsamin. Siyempre protektahan mo din 'yon, 'di ba, kasi kabuhayan mo din 'yon. Pero nakita po natin na ito pong pangkat ng mga Filisteo po na ito ay sinamsam po nila yung trigo, 'di ba, sa giikan, sa lugar po ng Kela. Ito yung kanilang pinuntirya, at nalaman po ito ni David na nagtatago dito po kay Saul. Kaya ito po yung gusto ko po dito po kay David, na kahit sa area po na katulad po nito, kasi po pwede namang ipagsawalang bahala na lang niya, 'di ba, yung bagay po na ito, kasi pwedeng sabihin na trigo lang 'yan, 'di ba? Itong mga Filisteo na ito wag na tayong humarap pa diyan kasi wala naman tayong sapat na kakayanan, 'di ba, upang harapin yung
mga Filisteo po na naiyan, kumbaga pabayaan na lang. Pero there is something in this man lang talaga sa character po nitong si David, 'di ba, na ayaw din niya yung naaapi eh, 'di ba? Ayaw din niya yung nawawalan, 'di ba? Doon po sa mga desperate, doon sa mga, kaya nga yung mga kasama niya, 'di ba? Ito po yung mga tao na talagang may mga desperation, 'di ba, sa buhay, na sa tingin po nila, yung katulad ng na-share po natin, 'di ba, nung Sabado, about doon po sa mga 50s, masarap na na puntahan yung mga tao po na ito, nakahanda pong makinig. At yung mga tao na yun talagang nagkaisa, na si David yung kanilang sasamahan, si David yung kanilang pupuntahan. Kasi itong si David, 'di ba, nakahandang makinig sa kanila, nakahandang umalalay sa kanila, nakahandang tumulong, 'di ba, sa kanila. Hindi mo naman pupuntahan yung taong walang pakialam, 'di ba, sa iyo, no? Hindi mo pupuntahan yung tao na walang concern, 'di ba, doon sa nararamdaman mo, doon sa need mo. At napakagandang character po nitong si David, no? Napakaganda na makita po natin siya na puntahan talaga siya, 'di ba, ng mga tao, kasi meron siyang desire na tumulong, 'di ba, sa mga tao, especially doon po sa mga needy. Nalaman lang niya ito 'di ba? Sabi dito, nalaman ito ni David na sinalakay po ng mga Filisteo yung lugar po ng Keila, at kinuha o sinamsam yung kanila pong mga trigo, At nakita po natin na ang response po nitong si David ay yung pagsangguni po niya, 'di ba, kay Yahweh, Pati ba naman ito, David, kailangan mo pang isang guni sa Panginoon. Pero ito siya 'di ba? Hindi siya yung nakita natin, 'di ba, na natatakot siya, 'di ba? Nakita natin kahit po sa book mo ng Psalms na lagi po niyang kinakausap, 'di ba, yung Panginoon. Lagi siyang nagsusulat, 'di ba, ng kanya pong mga nararamdaman, ng kanya pong papuri, 'di ba, sa Panginoon. Nakita natin yung kanyang puso, 'di ba, na nagmamahal lang talaga sa Panginoon. Pero may mga as human, 'di ba, may mga weaknesses din po siya. Natatakot din po siya, tumatakbo din siya, 'di ba? Nagtatago din po siya, umiiyak din po siya, 'di ba? Nakita natin na talagang kumbaga napaka-frail lang din, 'di ba, ng buhay nitong si David. Pero hindi lang talaga maiaalis sa buhay ng tao po na ito yung lagi po niyang pagtawag, 'di ba, sa Panginoon. So mangguni po siya, 'di ba, kay Yahweh. At ano po yung sasangguni niya dito kay Yahweh? Kasi sabi ko nga, pwede naman niyang ipagsawalang bahala, 'di ba, yung kanyang nalaman, kasi hindi naman siya yung pinuntirya 'di ba, ng mga Filisteo. Pero nakita natin na ang pagsangguni po niya kay Yahweh ay ito po yung kanyang sinabi. Sabi niya, lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito? Lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito, At nakakatuwa na ang pagtawag po niya, 'di ba, at pagsangguni po niya sa Panginoon ay sinasagot siya ng Lord. Tinutugon siya, 'di ba, ng Panginoon. Unlike po dito po kay Saul, na talagang walang pagtugon ang Lord sa kanya, 'di ba? Walang pagsagot, doon po sa mga isinasangguni po niya, Kumbaga tahimik po ang Diyos sa kanya pong mga isinasangguni, 'di ba, sa Lord. Kasi alam ng Lord yung puso nitong si Saul, at alam din po niya yung puso, 'di ba, nitong si David. At ang sagot po ng Lord sa kanya, 'di ba, ito, sabi niya, oo, sagot ni Yahweh, labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. 'Di ba? Labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. Yun po yung sagot, 'di ba,
ng Panginoon, ano? Ano ang gagawin ni David kapag napakinggan? Kaya nga be ready always, 'di ba, sa sagot ng Lord, 'di ba, sa mga isinasangguni natin, 'di ba, sa mga inilalapit natin, 'di ba, sa Panginoon. Lagi ko po itong naalala at lagi ko po itong iniisip na when you ask the Lord, 'di ba, for patience, hindi naman agad-agad 'yun maibibigay, 'di ba, without testings. Talagang kapag ipinanalangin yung yung patience, 'di ba? Talagang masusuong ka sa mga situations na kung saan matitest yung patience mo. Kapag ipinanalangin naman natin sa Panginoon, 'di ba, yung love, talagang makaka-encounter ka ng mga unlovable, 'di ba, na mga situations, unlovable na mga tao, 'di ba? May mga ganong mga instances sa buhay po natin. But be ready always, 'di ba, sa pagtugon ng Panginoon. Paano pag sinabi niya, 'di ba, nakatulad po nitong si David, 'di ba? Yung pagtugon po niya dito kay David, na sabi niya, "Oo, sige, labanan mo at iligtas mo ang Keilah. Nakahanda ba kayo, David?" Ito yung tinanong mo sa Panginoon eh. Nakahanda ba kayo na labanan ang mga Filisteo na ito, no? Ano ba yung inyong preparation na ginagawa? Ano ba yung meron kayo? Ano ba yung mga kalasag ninyo? Ano ba yung mga weapon ninyo? 'Di ba? Kung gusto niyo labanan yung mga Filisteo po na ito, yung mga Filisteo na ito, ano yung ihaharap ninyo, 'di ba, sa kanila? Kasi sabi niya, sige, labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Kaya sabi dito, nakita po natin dito sa verse 3, syempre isasangguni nitong si David. Sinabi ng mga kawal kay David, may mga kawal na, 'di ba? So marahil it took some time ito, hindi naman kaagad-agad 1 week pwede ka nang mag-produce, 'di ba, ng mga kawal. May mga kawal po siyang mga kapatid, 'di ba? Maaring doon po sa mga nagsilapitan, 'di ba, sa kanya, may mga din doon, no? May mga part din doon ng mga kawal dati, 'di ba, ni Saul, no? At nakita natin dito, hindi na in-specify sa atin ng scripture, pero may mga sumagot na mga kawal kay David, at ang sagot po nila napaka-depressing. 'Di ba? Napaka-depressing. Sabi dito, kung kay Saul lang ay takot tayo, 'di ba? Kung kay Saul lang ay takot tayo, kaya tayo nagtatago dito sa Judah. Paano natin malalabanan ang napakaraming Filisteong ito? Paano natin lalabanan, David? 'Di ba? Sumangguni ka nga sa Panginoon. Ang tugon ng Lord ay oo. Pero sabi ng mga kawal, syempre they know better eh. 'Di ba? They know better. Si David naman ay isa rin po siyang kawal. Pero pagdating po sa digmaan, tayo hindi kasi tayo ewan ko kung naranasan nyo na pong nakaranas, 'di ba, ng talagang kayo po yung nasa field, 'di ba, ng war. Parang napakahirap lang, kasi kung titignan ko lang yung mga ginagawa po ng mga sundalo, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, parang hindi mo lang talaga ma-imagine, 'di ba, yung buhay nila. Tayo sa mga movies lang tayo minsan nakakakita, 'di ba, ng mga ginagawa po nila sa war. Pero paano pag ikaw mismo, 'di ba, yung nandoon sa field? Nakikita ko sila na sa lupa na sila natutulog, 'di ba, kung saan sila abutan, 'di ba, ng kanilang antok, yung pagkain nila, 'di ba, yung paano yung kanilang pagpapalit, 'di ba, ng kanilang mga damit. At hindi lang mga lalaki yung mga nasa sa kapanahunan na ito, 'di ba? Hindi lang mga lalaki yung nasa field ngayon, yung nasa Gaza or kahit sa ang front, 'di ba? Dito po sa Israel, sa Lebanon, yung sa front ng
ng Syria, no? Hindi lang mga lalaki. Nakita ko may mga babae din. Parang napakahirap lang 'yun kasi 'di ba? Ang daming pagdating sa paglilinis po sa katawan, paano 'yun? Talagang kailangang sakripisyo, 'di ba? But they know better. Mga kawal po sila. No, maaring mas matindi po yung kanila pong pagkakaunawa pagdating po sa pakikipaglaban or sa labanan. Kaya sabi nila, parang alanganin tayo dito. 'Di ba? Kasi si Saul nga lang takot tayo. Kaya nga tayo nagtatago Nagtatago tayo kay Saul, 'di ba? Paano natin haharapin, sabi ng mga kawal kay David, yung mga Filistyong ito, 'di ba? Napakarami nila. Paano natin sila malalabanan? Hindi naman ibig sabihin na maliit po yung kanilang pananampalataya, 'di ba, sa area po na ito. Pero makita po natin na parang may katotohanan naman, 'di ba, yung kanila pong sinasabi dito po kay David. At bilang isang leader, ano yung iyong gagawin? 'Di ba? Ano yung iyong gagawin? Ang sabi ng Lord ay go, 'di ba? Ang sabi ng iyong mga kawal na mga kasama mo, papaano natin 'yun gagawin? 'Di ba? Parang hindi natin 'yan kakayanin kasi napakarami nila, 'di ba? May strength, 'di ba, sa number. Kaya maintindihan po natin itong si David sa verse 4 na sinabi po niya, kaya muling sumangguni si David kay Yahweh. Sumangguni po siya ulit, di ba? Dito po kay Yahweh. So pinarating niya ulit, di ba, yung mga sinasabi ng mga kawal po na ito na hindi po nila alam mo yon, kung si Saul nga ay takot po sila, paano nila lalabanan yung napakaraming mga Filisteo, 'di ba, na ito, no? Ang sagot sa kanya ng Panginoon, sabi niya, pumunta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. No, nakita natin, 'di ba mga kapatid, na doon po sa unang statement ng Lord dito po kay David, sabi niya, labanan mo sila at iligtas mo ang Keila. Ikaw, David, labanan mo sila, iligtas mo ang Keila, 'di ba? Kumbaga parang yung victory ay nakaasa ngayon dito po sa mga kamay nitong si David. Pero sa muli niyang pagsangguni, 'di ba, sa Panginoon, dahil may automatically may fear May fear, may narinig siya na discouragement mula po dito po sa mga kawal, no? Minsan sa atin pag nakakarinig tayo ng discouragement, 'di ba, parang ang hirap-hirap lang mag-move on, 'di ba? Ang hirap-hirap lang magpatuloy. Lalo, ewan ko kung nakaranas na po kayo ng ganun, pero sa akin, every time na may gusto po akong gawin, lagi na lang may discouragement. Kaya minsan, hindi mo na lang sasabihin 'di ba? Gawin mo na lang para hindi ka na makarinig ng mga negative, 'di ba, na mga bagay-bagay, 'di ba? Tungkol sa iyong nais gawin, no? Napakaganda po na sa tuwing may naririnig po tayo, 'di ba, na mga discouragement, katulad po ng move nitong si David, lagi po siyang sumasangguni ulit sa Panginoon. Ilang beses ba dapat sumangguni, 'di ba, sa Panginoon? Every time that you are not sure, 'di ba? We are not sure about anything. Itong si David, sinabihan na siya ng Panginoon, naging sumangguni siya ulit sa pangalawang beses kasi nga may discouragement po siya na narinig. Sumangguni po siya ulit sa Panginoon, sumagot ulit, 'di ba, sa kanya ang Lord. Sabi niya, at ang sagot niya ay may assurance. Napakaganda na makita po natin yon, na yung sagot ng Lord ay may assurance. 'Di ba? May assurance na talaga. Kaya nga every time na nagbabasa po tayo ng scripture, nakikita lang talaga natin yung assurance, salita ng Panginoon. Importante po yun as we keep on going, na may assurance na nanggagaling, 'di ba, sa
sa Panginoon. At ano yung assurance na yon? Sabi niya, pumunta kayo, pumunta kayo. Yung una niya, sabi niya, sige, labanan mo sila, 'di ba? Pero ngayon, isinama na niya, 'di ba, sa kanyang pagsangguni itong mga kawal po na ito, 'di ba? Itong kanya pong mga makakasama. Hindi na siya kailangan magsabi na sinong gustong sumama, 'di ba, sa akin sa pagsalakay, 'di ba, sa mga Filisteo, kundi talagang binigyan na rin po sila, 'di ba, ng instruction ng Lord dito na sinabi niya, pumunta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Kung si God, kung si Lord, 'di ba, kung si Yahweh yung nagbigay ng assurance na ito as a leader, 'di ba, as a person, as a believer. Ang dami kasing mga salita din ng Panginoon, 'di ba, na may mga assurances na rin, 'di ba, na talagang sa Lord mismo nagmumula, 'di ba, yung assurance. Ang tanong doon, susunod ba itong si David? Ang tanong din po sa atin, every time na may mga assurances na nakikita po tayo, nababasa po tayo mula po sa salita ng Panginoon, susunod po ba tayo? No? Susunod po ba tayo? No? Doon po sa Malakay, may assurance doon ang Lord, di ba? Na kapag ikaw ay nagbigay, di ba, ng iyong ikapu at handog, anong sabi niya? You open ko, di ba? Yung mga bintana sa kalangitan upang i-pour out sa inyo, di ba, yung masaganang pagpapala. May assurance doon, mga kapatid. Pero nakakalungkot na may mga tao pa rin na hindi nagpapahalaga sa mga assurance, 'di ba, na ibinibigay ng Lord. Assured ka na doon 'di ba? Si Lord na mismo yung nagsasabi noon 'di ba? At marami pa pong mga iba, every pages of the scriptures, may mga assurances ang Lord. Dito, inassure ng Lord kina David at ang kanyang mga kasama ang victory. 'Di ba? Ang victory. Susunod ba sila? Pupunta ba sila sa Keila? Ano yung kanilang magiging response? Kaya every time pala na may mga assurances, maganda rin pala yun na isama sa ating mga sa ating mga personal, 'di ba, na mga pag-aaral minsan sa salita po ng Panginoon, that every time na makakabasa ka ng mga assurances ng God, 'di ba? Yung talagang ina-assure kanya sa isang bagay, na-assure kanya mula po sa kanyang mga salita. Maganda pa lang isulat 'yun mismo, 'di ba? Maganda rin pala 'yun na alam mo 'yun, kahit i-share natin, 'di ba, sa media, i-share natin, 'di ba, sa net, sa internet, 'di ba, yung mga assurances na 'yon, 'di ba, ng Panginoon. Dito may assurance of victory, no? Susunod ba sina David or hindi? Ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keila at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Verse 5, ano ang response nitong si David? Kapag hindi mo kilala ang Lord, kasi si Goliath nga, 'di ba, na ang laki-laki, si Goliath nga na sa tingin ng marami ay isang hero. Pero hindi natakot itong si David sa pagharap dito po kay Goliath. At nakita natin, may assurance na mula sa Panginoon. Ang response po nitong si David, sumunod siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Grabing pagtitiwala 'yun sa Lord, Grabing pagmamahal 'yun sa salita ng Panginoon, 'di ba? Grabing pagrespeto sa Diyos 'yon. Na pag sinabi niyang pumunta kayo, bibigyan ko kayo ng victory. Kaya panatag itong si David 'di ba? Panatag siya, sabi niya dito sa verse 5, kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keila. No, hindi mo naman basta-basta i-encourage yung iyong mga kasama, 'di ba, na nasasama sa iyo. Kung hindi malakas, 'di ba, yung iyong pagtitiwala at pananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. Ngayon ipinapakita ko sa TV yung si Netanyahu kaninang umaga. Pumunta siya mismo sa Gaza, 'di ba? At ilang beses na rin po siyang nagpupunta po roon, pero pumunta ulit siya
kinausap ulit yung mga ano doon, yung mga sundalo po doon, 'di ba? May mga binitawan po siyang mga salita na parang sinasabi niya na ano na huwag sumuko, 'di ba, yung mga ganon, ituloy natin yung labanan na ito. Yung ganon ba hanggang sa matapos natin. At kung titignan natin, ang dami ng nagkamatayan, 'di ba, ng mga sundalo, no? Ang dami na talaga mga kapatid, 'di ba, everyday may mga hindi po pinapalad, 'di ba? May mga ano din, no, matindi din yung kanilang pagharap sa mga kaaway na yun. But there is something in that, no? Isang leader, 'di ba, na nag-i-encourage sa mga soldiers na nakikipaglaban sa kapanahunan po na ito, no? Si David, ang sarap lang siguro niyang pakinggan, 'di ba? Kasi hindi naman basta sasama itong kanyang mga kasama kung hindi siya magsasalita Pero grabe kasi yung kanyang passion, no? Grabe yung kanyang pag-ibig, 'di ba, sa Panginoon. May katotohanan naman yung sinabi ng mga kawal po na ito, pero mas nanangan po siya. Mas nanangan po sila sa panahon po na ito, doon po sa assurance na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Merong victory, 'di ba, na ibibigay sa kanila ng Lord. At nagpunta nga sila sa Keila, sabi dito sa verse 5, at nilabanan ang mga Filisteo. Marami silang napatay sa mga ito, 'di ba? Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keila. Kung hindi sila sumunod sa Panginoon, 'di ba? Walang victory doon. Kung hindi sila sumunod sa Lord, mas marami pa, 'di ba, yung gagawin ng mga Filisteo na ito, 'di ba? Na hindi nila magugustuhan. Kaya nga, ang nakita ko po dito mga kapatid, kapag hindi tayo sumunod sa Lord, may mga consequence lang talaga yun na hindi natin magugustuhan, 'di ba? May mga consequence yun Pero kapag sumunod po tayo sa Lord, pag inassure niya talaga yung victory, di tapos, 'di ba? Tapos yung problema, no? At least nakatanggal ng isa, 'di ba? Doon po sa mga hinaharap, 'di ba, na mga problema, no? Kumbaga, nakita natin, sabi dito na marami silang napatay sa mga ito, sinamsam nila ang mga kawan, 'di ba? At nailigtas ni David ang bayan ng Keila, no? At least magiging safe itong bayan na ito, 'di ba? Doon po sa pagsalanta or sa pagsalakay, 'di ba, ng mga Filisteo. Verse 6, sabi dito, nang si Abiathar ay tumakas at magpunta kay David sa Keila, dala niya ang ephod. Naalala natin si Abiathar, 'di ba, na siya po yung nag-iisang natira, 'di ba, kasi nakatakas po siya, no, nung pagpapatayin po ni Saul, 'di ba, yung mga pari, sabi dito, nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keila, at sinabi nito, sa panahon na ito, 'di ba, napakadali lang yung communication, no? Kahit saang panig ng mundo, 'di ba, nalalaman po natin yung mga nangyayari, 'di ba? Sa isang minuto lang, 'di ba? Kapag may tatanungin ka tapos naka-online yung kausap mo, kunyari sa Pilipinas, minuto lang, kumbaga wala pang seconds lang, no? Yung response pag mabilis siyang mag-type, or kaya tawag lang, 'di ba? Makakausap mo na sila. Pero sa kapanahunan na ito, mga kapatid, 'di ba? Parang napakahirap naman na makabalita ka ng mga pangyayari, 'di ba, sa buhay-buhay, 'di ba? Pero may mga messenger sila, 'di ba? Syempre may mga din sila, may mga tao na nagpaparating din ng mga balibalita. At ito nga, nakarating po kay Saul na si David ay nasa Keila, no? At ito ang sabi ni Saul, sa wakas niloob din ng Diyos
na mahulog sa mga kamay ko si David sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Ito yung napakahirap kay Saul, di ba? Iniwan na siya ng spirit ng Lord, pero he is acting, no? And nagtithink pa rin siya na nasa kanya ang Panginoon, di ba? Gagamitin niya yung pangalan ng Lord. Di ba? Nasabi niya dito sa wakas, niloob din ng Diyos. Di ba? Niloob din ng Diyos, sabi niya dito, ano, na mahulog sa mga kamay ko si David. Napakarami, kahit sa kapanahunan po na ito, napakaraming mga leader din, quote and unquote, di ba, sa mga churches na they are using the name of the Lord na para bang panig sa kanila ang Diyos. Di ba? Pero kung tutuusin at titignan mo yung kanilang mga gawa, they are abusing the church. They are really abusing the church. Kumbaga, na parang si Saul nga lang na sa tingin niya pumapanig pa rin sa kanya, 'di ba, yung Panginoon, no? Any kind of leader, ito yung lagi kong tinitignan, 'di ba, na any kind of leader na very controlling, 'di ba? Very very controlling lang talaga sa mga affairs ng church, 'di ba, yung mga ganon. Very controlling sa mga decisions na pansarili lang, 'di ba, yung kanyang iniisip at hindi naman scriptural, 'di ba? Nakakatakot po talaga 'yon. Nakakatakot lang talaga 'yon, no? Pagdating sa gawain po ng Panginoon, any kind of leader na magpre-prevent, 'di ba? Para hindi magpatuloy ang isang gawain, hindi po 'yan gawain ng totoong lingkod, 'di ba, ng Panginoon. At naalala ko, 'di ba, I beg I beg lang talaga for Saturday service dati, sa Tel Aviv. Hindi ko lang talaga 'yun nakakalimutan, 'di ba? Pero hindi 'yun niloob, 'di ba? Hindi 'yun niloob at magpasa hanggang ngayon, 'di ba? 'Yun po yung issue ko, 'di ba, sa kanila, na bakit kailangan patayin ang Saturday service? 'Di ba, kung walang tatayo, 'di ba, wala daw available, imposibleng walang available. Napaka-imposible lang talaga. May mga available pero they don't want, 'di ba? They don't want na papasukin, 'di ba? They don't want na may mga ibang mga lingkod, 'di ba, na nagnanais, 'di ba, na makapaglingkod under, 'di ba, that name, no, under the umbrella, 'di ba, ng church na iyon, no. Napaka-insecure lang talaga ng mga leader na magpre-prevent, 'di ba, at hahayaan na mawala na lang at sasabihin God's will. I don't really agree in that, 'di ba, na hindi ipinahintulot ng Panginoon, 'di ba? Katulad nitong si Saul, gagamitin niya, 'di ba, yung pangalan ng Panginoon para sabihin niya, ay sa wakas, ibibigay na sa akin ng Lord sa kamay ko itong si David, no? Si David ngayon tinutugon ng Lord, 'di ba? Si David nga yung kinakausap, 'di ba, ng Panginoon. At tignan natin, 'di ba, yung masamang balak ni Saulo, sa buhay nitong si David, no? Sabi niya dito, wala nang kawala itong si David. Alam ni Saul yung kung sa yung location, 'di ba, ng Keilah, na kapag sumalakay sila wala nang matatakasan itong si David. Kaya binanggit dito na papaligiran ito ng pader at bakal ang mga pintuan. Bakal yung mga pintuan. Pag sinabi ni Saul na isara yung mga pintuan, tapos mataas yung mga pader, paano ka tatakas doon, no? Paano ka bigla-biglang aakyat tapos tatalon ka na lang, 'di ba? Mamamatay ka naman, no? Kung mataas yung mga
pader o napapaligiran yung mga pader. Verse 8, sabi dito, tinipon niya, hindi lang ilan sa kanyang mga tauhan, kundi sabi dito, lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keila upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. Napaka risky ng move na ito. Kasi hindi lang naman si David, 'di ba, yung nais na sumalakay, 'di ba, sa Israel, no? Si David ayaw nga niya, 'di ba, na salakayin itong si Saul. Pero may mga other na mga groups, 'di ba, na maaring sumalakay, 'di ba, sa Judah or sa angmang part ng ruling, 'di ba, nitong si Saul. Pero yung ipadala mo lahat ng iyong tauhan para huliin itong si David, hindi yun maganda na move eh. 'Di ba? Hindi yun napakaganda na move, no? May mga division dapat yung mga tauhan, no, na magbabantay doon po sa property. Pero napaka-insecure lang talaga nito na leader itong si Saul. Basta ang gusto niya, kung threat siya, 'di ba? Si David threat, 'di ba, sa buhay niya, sa ruling niya, kailangang mawala itong si David. Nag-focus siya dito po kay David, no? Sabi niya, pinapunta niya, 'di ba, yung lahat niyang tauhan sa Keila upang palibutan si David at ang mga tauhan nito, no? Verse 9, nalaman ito ni David, ito kaka-amaze lang, no? Nalaman niya yung plano din nitong si Saul, no? So may mga tagahatid din, 'di ba, ng balita, no? Dito po kay David, may mga tagahatid din, 'di ba? May mga messenger din na nagpaparating din dito po kay Saul, no? At sinabi niya sa paring si Abiathar, sabi niya, dalhin mo rito ang ephod. Sabi niya, ito yung ginagamit nila, 'di ba, sa pagsangguni sa Panginoon. At sumangguni siya sa Diyos. Sumangguni siya sa Diyos. Bawat situation ng buhay niya, sumasangguni po siya sa Panginoon. Tayo minsan, 'di ba, hindi. Hindi tayo sumasangguni sa Lord. Kaya problema minsan, 'di ba, yung mga moves natin, no? Yung mga ginagawa po natin kasi feeling natin we know better, 'di ba, than the Lord, no? Paano ba sumangguni sa Panginoon? 'Di ba, sumangguni tayo sa kanyang salita. Ano ba yung kanyang sinasabi, no? Ano ba yung, kasi ngayon nakakatuwa lang minsan yung mga binabanggit ng mga nagsasabi, 'di ba, na kinausap siya ng Diyos, 'di ba? Kaya nga tinatanong ko minsan, kapag binabanggit mo na kinakausap ko ng Diyos, 'di ba? Sa anong paraan? Paano ka kinakausap? Narinig mo yung boses ng Lord, 'di ba? Pero minsan hindi nila maintindihan yung logic nun, no? Kinakausap tayo ng Diyos sa panahon na ito. Hindi na doon sa kanyang katulad ng pakikipag-usap niya, 'di ba? Sa kapanahunan po na ito ng matandang tipan, kinakausap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Naalala ko lang, sabi ko, saan ko mababasa yung sinasabi mo? Anong confirmation doon sa salita ng Panginoon? 'Di ba, nabanggit ko ito sa isang kapatid na sa pananampalataya. Saan ko nababasa yun? Sa kanya lang daw yun na salita ng Lord. Paano nangyari yun? Sabi ko, saan mababasa sa scripture yung salita ng Lord na sinasabi mong para sa iyo? Sa kanila lang daw yun ng Lord. Sikreto daw nila yun sa Panginoon. Sabi ko, hindi dapat ganon. At sabi niya, napakahirap napakahirap daw makipag-usap sa isang theologian. Anong mahirap doon? Diba? Sabihin mo sa akin yung verse ng sinasabi mong nakipag-usap sa iyo ang Panginoon, 'di ba? Hindi po pwedeng i-interpret mo 'yun sa iyong sariling benefit, 'di ba? May sariling interpretation ng scriptures. At 'yun yung sabi ko,
titignan natin. Hindi daw ganon. Sabi ko siya, sige, kung anong nakaka-amaze lang minsan. 'Di ba na yung mga sumasangguni na sinasabi po nila sa Panginoon. Kung ano-ano po yung kanilang mga binabanggit, 'di ba? Na parang itinataas sila ng Lord at parang napaka taas, 'di ba, ng kanilang kinalalagyan dahil kinausap sila, 'di ba, ng Panginoon. Pero itong si David, sumasangguni po siya sa Panginoon, no? At tinutugon siya ng Lord. Sabi dito, ano yung kanyang isinangguni? Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah sapagkat nalaman niyang narito ako, no? At totoo po ba ito? Hindi niya, alam mo yon, lahat ng truth kasi ay nasa Panginoon. Kung magre-rely sa tao, itong si David, matatakot siya 'di ba? At sino ang tao na pwedeng makaalam sa isip, 'di ba? At puso ni Saulo? Walang iba, no? Walang ibang nakakaalam ng puso at isip ng isang tao maliban sa Diyos. Kaya napakaganda pala na sa Lord sumangguni sa lahat ng meron, 'di ba, na situations sa buhay natin. Ginagawa po ba natin ito pa, mga kapatid? 'Di ba? Ginagawa po ba natin ito personally? 'Di ba, yung pagsangguni sa Panginoon sa lahat ng areas ng buhay natin. 'Di ba? Na kapag hindi po tumugon ang Lord, hindi tayo nag-go, hindi tayo nagpapatuloy, no? Sa ngayon napakadali na lang makita, 'di ba, sa scriptures, ito-type mo lang minsan yung mga katanungan mo, tapos bibigay na sa iyo yung mga biblical verses, 'di ba, na kakailanganin mo, 'di ba, or yung answers, 'di ba, sa mga itinatanong mo, no? Madalas ganon, no? Madalas ganon, no? Sabi dito, pababayaan po ba? Sabi dito, totoo po ba ito, Yahweh? 'Di ba? Yung nabalitaan ko, 'di ba, na wawasakin ni Saul yung Keilah, no? Sa Lord siya nag-ask, 'di ba, ng question po na ito. Pababayaan po kaya ng mga taga Keilah na dakpin ako ni Saul? 'Di ba? Isinasamo ko po, Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin ninyo ako sa bagay na ito, no? Sagutin ninyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, no? Grabe lang talaga yun, no? Sumagot si Yahweh, sabi niya, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keilah. So, totoo yung kanyang nabalitaan. Hindi yung puro, basta naniwala ka lang sinasabi nila. Di ba? Pero ang Lord mismo yung nagbigay ng assurance, oo, totoo yun. Minsan, napaka-unfair lang talaga minsan ng mga tao, di ba? Na hindi ka man lang tatanungin sa panig mo. Ang scripture nagsasabi ng maliwanag, 'di ba, na kung gusto mo ng katotohanan, 'di ba, dapat hindi ka lang nakikinig sa isang panig. Pero kapag ganun kasi yung iyong ginawa, 'di ba? Napag-aralan po natin 'yun. Hindi mo makukuha yung truth. Dito kay David, hindi siya tumigil Sa Lord siya humingi, 'di ba, ng answer. Sa Lord siya nagtanong at hindi siya binigo, 'di ba, ng Panginoon. Nang sinabi niya na totoo ba yung balita na ito, Yahweh, sabi niya, oo, totoo. Lulusubin ni Saul ang Keilah. Kaya nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga Keilah na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? 'Di ba? Nakakaano lang to, no? Nakaka-amaze lang dito po kay David. At maging sa scripture na ibinibigay po sa atin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, 'di ba, yung mga ganito pong mga bagay para makita po natin in every aspects ng buhay po natin, hindi po masamang magtanong at lumapit sa Panginoon kasi tumutugon siya lalo na sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba? Open po ang scripture na salita po ng Panginoon to answer, 'di ba, yung lahat ng atin pong mga questions. Sabi ni Yahweh, pababayaan nila kayo. Sagot ni Yahweh. So kapag nalaman mo na pababayaan pala nila kayo,
'di ba? Ano yung iyong gagawin, no? Dahil dito, sabi dito, inuutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos ilan na? 600 na sila, no? 600 na katao na umalis na doon at magpalipat-lipat ng lugar, no? Umalis na doon at magpalipat-lipat ng lugar. Kung hindi sumunod sina David, sinabi na nga na pababayaan sila ng mga taga Keila, lulusubin nga yung Keila. Makita lang natin na itong si David, hindi lang sarili niya, di ba, yung kanyang iniisip. Di ba, iniligtas nga niya sa pamamagitan niya, di ba, ang Keila, laban po sa mga Filisteo. Nakita rin po natin na mula po dito po kay Saul, maliligtas din ang Keila kung siya po ay aalis, 'di ba? At sabi dito, nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas na, hindi na niya itinuloy ang balak na pagsalakay sa Keila. So save ulit, 'di ba, yung Keila, dahil si David, nakita po natin na sumangguni po sa Panginoon at nakinig, 'di ba, sa Lord. So yun po mga kapatid yung ating lesson.